Magandang panahon po sa inyong lahat. Ito po si ETM, ang inyong tax specialista, at ito po ang programang Ang Opinyon Ko Today, ang solusyon nyo tomorrow. So ang pag-usapan ho natin, because December 20 na ngayon, 2025, at definitely next year, submission ng financial statement. So ang topic natin is bakit 7 out of 10 business persons, corporations, or individuals ay for the first time na ma-meet nila yung bookkeeper nila ay agad-agad ay nire-remove nila sa kanilang business. Dini-disengage ang ibig sabihin. Ano-ano yung mga dahilan? Okay, isa-isahin natin yan sa araw na to. Nade-disappoint sila dahil merong misfiling. Pag sinabi nating misfiling, related ho to sa documentations. Second, ang karamihan, 9 out of 10 business persons, yung libro ho nila, walang laman. December 31 na, wala pa rin laman yung libro nyo. Either kayo ang may problem, mga business persons, o yung bookkeepers ninyo, yung accountant ninyo. Third is yung misdeclaration. Ayan. So, yan yung tatlo. Pag misdeclaration, nag-file naman ng return pero mali-mali. Yan po yung tatlong problem o problems. So, paano ito susolusyonan? Yan. Ang solusyon ho dito napakasimple lang. Gagamit ho kayo ng purchase order. How to use your purchase order para ho maging smooth at error-free ang inyong bookkeeping. Ayan. So, nag-research ho tayo sa mga Facebook community. Ito pong tatlong ito ang problem ng mga taxpayers. Isipin lang ho ninyo, ganito ho yan eh. Pag sinabi nating misfiling o mislocated yung inyong records, ibig sabihin, wala ho kayong tinatawag na accounting procedures in handling your documents. Isa ho sa mga documentation requirement ng BIR ay magpe-present ho kayo ng accounting procedures nyo. Yung iba, accounting procedures ang tawag, pero sa batas ho natin ang tawag ho dyan due process. Paano kayo magfa-file? Yun. Paano ninyo ipa-file ang documentation nyo? So, kailangan hong tulungan ninyo yung sarili nyo. Wala hong magtuturo sa inyo yan. Second, yung walang laman ng libro. Bakit ba for the past 10 years walang laman yung libro ko? Napakasimple lang ho niyan. Meron ho ba kayong existing chart of accounts? Kung nanghihiram ho kayo ng chart of accounts sa ibang tao, sa kompetisyon ninyo, o sa sinasabi nating Philippine Financial Reporting Standards, medyo may kakulangan ho kayo sa pag-intindi ng inyo pong karapatan. Kayo po ang may karapatan na mamili ho ng inyong chart of accounts. So, wine-waive ho ninyo yung chart of account making decision ho ninyo. Siyempre, wala naman hong karapatan ang mga bookkeeper na gumawa ng chart of accounts ninyo. At hindi ho kasama yan sa bayad ninyo. At yung third, wala ho kayong procedure kung papaano ho i-connect yung inyong accounting entries sa inyong BIR forms or mga reports. Ayan. Yun ho yung tatlong problem ninyo. Wala ho kayong control sa bookkeepers, pero may control kayo sa sarili nyo. So ano gagawin nyo? Para makontrol ho ninyo yung mga bookkeepers ninyo at makontrol nyo yung mga CPAs ninyo, kontrolin nyo yung sarili nyo muna. Yan ho yung sekreto sa tamang tax accounting.
Hindi ko pinakikialaman yung inyong managerial accounting o yung inyong financial accounting. Kayo ho bahala ho ron. Pero pagdating ho sa tax accounting, nire-recommenda ko sa inyo, mga minamahal ko, na bigyan naman ho ninyo ng importansya yung BIR rules. Kasi at the end of the day, ang BIR rules, magkaroon ka lang ng maling spelling ng pangalan, spelling ng sa resibo, mali ho lang yung nilagay yung amount, hindi ho typographical error sa BIR ho yun. Ang tingin ng BIR sa inyo, mga kriminal kayo, gumagawa kayo ng krimen. Okay? So sa susunod doon na i-discuss natin, sir, paano hubag mag-articulate ng tamang purchase order? Bakit hindi ho kinukonsider ng batas ang engagement letter ho ninyo as valid? Yan ang di-discuss natin. Para ho by December 31, meron na ho kayong with entries. Hindi lang with entries, kung hindi true and correct entries sa inyong mga books of accounts. Okay, tandaan ho ninyo, ang opinion ko ho today is solusyon po ninyo tomorrow. See you in my next video, and do not forget to like, subscribe, and share this video sa mas marami pong tao.